Okay, thank you class. Last time pinag-usapan natin yung mga Laravel. So nagsimula na tayo sa routing and then dumating tayo sa sa view natin. Marami na din tayo napag-usapan na doon o dinefine natin doon sa Laravel para makapag-create tayo ng web application. So try natin balikan lang siguro ng mabilis para ma-recall lang din natin siya. Ano yung tinatawag natin o saan tayo nagde-declare class kapag meron tayong kailangang ilagay na routes o kailangan nating maglagay ng mga link na kailangan natin? Yes, Lopez. Lopez? Bali ano po sir, 'pag maglalagay po tayo ng roots, ano po yung route tapos double colon tapos get po tapos yung pangalan po ng name po ng ano natin, ng parang sa URL po sir. Tapos puwede rin Hindi, po siyang saan natin siya nilalagay? 'Di ba sa ano, meron sa sa web.php po sir. yun naalala. Okay. So naglalagay tayo, thank you. Naglalagay tayo class sa web.php nung kailangan natin na routes. Doon natin nilalagay yung mga routes na ide-define natin para magamit natin dun sa web application natin. So mabilis lang siya. Before kasi sa PHP nating class, ang ginagawa po natin ay naglalagay pa tayo doon sa mayroong nagke-create tayo ng isang .php file. And then after that, 'pag nag-create tayo ng PHP file, isa na po siyang URL. So parang isa na siyang web page. Pero this time sa Laravel, since framework na po yung ginagamit natin, hindi na siya basta-basta gano'n. Kung hindi, ang ginagawa na natin ay class, ay nagde-define na lang po tayo ng routes natin doon sa web.php para magamit po natin siya. Sabi natin last time, sir, kung nagde-define tayo sa web.php and then meron siya mga location folder, meron tayong mga ginagamit, maraming folders na ginagamit na na-generate doon sa Laravel, pwede ko ba siyang guluhin? O pwede ko ba siyang pag-iba-ibahin class? Technically hindi kasi framework na po siya. Ay ibig sabihin as is na siya. So yung framework itself alam niya na po kung saan ginakuha o hinahanap yung mga files na kailangan niyang i-load. Like for example, kita ba class yung PowerPoint? Nakakapag-share screen ba ako class? Yes po, sir. Thank you. Okay, like for example dito sa pinakita natin, ito yung default sample na code nung nag-generate tayo ng Laravel. We have okay. Based dito sa code natin, meron ba makakapag-explain ano yung ginagawa nung naka-flash ngayon na route? Ano yung ginagawa niya? Anyone? Based dun sa last discussion natin. Yes, Dayawon. Hello, sir. Rinig po ako. Yes po. Okay po. Bali po, ano po, ito po, we got route, get, then welcome. Yan po yung pinaka-unique URL or URI. Then, ano po, imbis po na, yung ano lang po, yung text lang po yung nire-return niya po yung view, yung welcome po, Hmm, welcome.blade.php po. okay. So, meron tayong route na get and then meron tayong view dito. Ano yung view natin dito? Thank you, Dayawan. Ano yung sinasabi nating view natin dito? Ano si view? Anyone, class? Meron ba ano si view? Sabi natin return view 'pag tinawag natin yung welcome. Ano ngayon si view? Yes, Villegas. User interface po, sir, or UI. So, ano yung nilalagay natin sa view? Yung gusto po natin ma-display po. Okay, thank you. So, doon natin nilalagay sa view yung gusto nating i-display sa UI. Question, thank you Villegas ha. Question class, saan natin ngayon nakikita yung mga views na file? Diniscuss natin to last time. Yes, C.
resources na folder. Sa resources na folder din. Then sa views po. And then po Okay, siya thank you. So dito, may pahabol ako ng tanong. So dito, sa welcome, saan ko siya makikita itself? Sa views folder lang ba? Or sa iba pang folder? Based dito sa code, sa view folder, sa views po na folder lang. Okay, thank you. Okay, last time, pinag-usapan natin class na paano naman, sabi natin kapag nagko-code tayo, kasi 'di ba kapag sobrang dami na ng UI natin na kine-create or nake-create class, masyado ng madami yung nakikita nating files. Minsan hindi naman natin siya kailangan at saka minsan para ma-organize din natin yung mga codes natin o yung mga files. So like for example, sabi ni Zach, sabi ni Josiah na ito currently yung welcome natin ay nasa views folder siya. Like for example, sabi natin gusto natin siyang i-organize. Sir, gusto namin magkaroon ng users, admin, employee, or any other folders para ma-organize yung mga views natin. Like for example, class, itong welcome ay nasa home folder. Gusto natin siyang tawagin. Ano ang magiging code natin inside the view function? Yes, Joshua. Ano po, bale, if home yung folder, magiging home.welcome po. Ano ulit? Home.welcome. Okay, home.welcome. So sabi natin kapag folder, home.welcome. Huwag kayong mga class kasi last time nasabi natin, yung dot is a concatenation din. So pag dito sa view natin class, yung dot is a folder. Pero sa PHP, yung dot natin ay concatenation. Baka kasi naguguluhan kayo. So dito sa Laravel, yung dot natin para makapasok tayo dun sa my folder. Sir, paano kapag sobrang lalim pa ng folders natin? Like for example, naka-nested pa siya. Sa loob ng folder, meron pa rin folder. So ibig sabihin, gagawin natin dot pa rin. Folder name, dot, the blade.php file name. So yun yung gagawin natin. Actually, hindi lang that, kung hindi slash din. So alam ko gumagana din si slash, user slash, then welcome. So instead na that yung gamitin nyo, pwede din siyang slash. Okay? Question so far, class? Okay. Can anyone, class, pwede ba merong makakapag-explain nitong code natin? Ginawa natin to last time, class, doon sa lab natin, sa laboratory face-to-face natin na klase. May makakapag-explain ba nito kung ano yung nangyayari dito? Aside kay Roman at saka kay Dayawon. Anyone, class? May makakapag-explain ba nito? Naalala nyo pa ba kung yung discussion natin dito? Meron tayong dalawang route. Yes, Segura. Siguro may explain mo ba siya? Nandiyan si Sigura? Yes, Jarel. Hello, rinig po ko. Yes po, Jarel. Tama na, Jarel. So, we're checking on route get edit. Mm-hmm. So, meron siyang anchor tag na about and then yung reference link niya is Okay, that question route muna. hello. Yun. Jarel. So, tinawag natin si route edit. Ano yung magpa-flash sa UI nung tinawag natin si route edit? About po. Tapos may pwede mo siya clickable na link.
papunta sa Sample tapos /id. Yung 1 po yung parang value na ipapasok sa route for hello. okay. Paano nalaman nung anchor tag natin na si sample yung pupuntahan, eh hindi naman hello yung URL natin sa baba? Meron po siyang name, name po yung pangalan po ng function. Mm. So Below, paano niya nalaman below na route ito? get. Dahil ba dito? Sa hello na to? Sa dot route hello po. Okay. Thank you. So last time class, pinag-usapan natin, ito, si route ay ginagamit nating class para, si name, ginagamit natin para bigyan ng pangalan yung mga routes natin. Saan natin ginagamit yung name? Ginagamit natin yung name class para tawagin yung specific route na tatawagin ng iba pang routes or ng ibang function. Okay? So dito, yun na ang purpose ni route. Last one question class before we proceed doon sa gagawin natin. Ano yung route na gagawin natin kapag ang URL na hinahanap o ini-input ng user ay hindi existing? And then kapag hindi existing, meron kang dapat i-load o meron kang dapat gawin. Like for example, kailangan meron kang i-load na image, meron kang kailangan, yes, katampatan. Rinig po ako, sir. Yes po, Hello rinig. po. Fallback po. See? Fallback po. Anong pagkakaintindi mo ulit sa fallback? Yung pong pag kunyari po, wala pong nagmamatch na URL, dun po siya dediretso na page po. Okay. Thank you. Okay. So, tinawag natin si fallback. Last one. Thank you, katampate. Tinawag natin si fallback. Ano yung tinatawag natin na kapag gusto nating papuntahin, pagdating sa fallback, papuntahin natin siya sa ibang page? Return. Ano yung ginagawa natin? Yes, C. Sir, return tas i-redirect tas sa pangalan ng route. Okay, thank you. So, ganun lang class. Ganun lang natin pinapaikot yung routes natin. Okay? So, ganun lang siya. So, feeling ko naman naiintindihan nyo na si routes. Babalik ulit tayo dito kay routes class. Kapag nakapunta na tayo doon sa palalim pa. Kasi medyo meron pa tayong aayusin dito. Hindi natin siya ulitin. Si groupings, familiar naman na kayo sa groupings. Alam nyo na kung paano yung gagawin natin sa groupings. Makakakita natin yung class kapag gumagawa na tayo ng at least ng project. Aim natin dito class, makagawa tayo ng project, ng web application. Okay? And sana matapos natin yung discussion agad. Okay, before we proceed class, may questions, clarification na dapat ba kayong itanong? Feel free to, kaya nating may naiiwan. Wala? Sige, wait lang class. Ako ay yun. Meron na. Wait lang class ha. Meron lang akong hinahanap na gagawin natin. Okay. So this time class, sabi natin, nasaan na tayo class ng MVC na discussion. Meron tayong model, meron tayong controller. Nasaan na tayo class na discussion sa MVC natin? Yes, Leo. Sa view po. Okay, sa view na tayo class. This time, sabi natin sa view, sabi nyo naman, marunong kayo mag-HTML. So this time, mag-HTML tayo. So napakita natin yung blade.php yung ginagawa natin para doon natin nilagay yung mga UI na kailangan natin. So ang gagawin natin dito class, time to time, naka-up naman yung GC natin, no? Saan ba yun? Ayun. So time to time class, yung mga gagawin natin katulad ng ginawa natin last time kapag may mga questions or clarification,
Paki-send doon sa may GC natin para makita natin yung itsura and then para maka-follow lahat. Okay. So ang gagawin nating class ay gagamit tayo ng isa pang framework doon sa gagamit pa tayo ng isang framework class doon sa ating UI. Meron na bang nakagamit ng framework class doon sa UI nyo nung gumawa kayo ng mga HTML, mga libraries? Meron na ba nakagamit? Wala pa? As in pure HTML lang ba? Yes, Dayawon. Merong ano nagamit mo, Dayawon? Sir, ano pa lang po, yung pinakang base pa lang talaga, React po, React.js po. Actually, hindi Tsaka na siya types. base eh. React. Pero ano yung pinaka-UI niya? Di ba meron siyang ginagamit? O meron na siya mga components? Ano po siya, sir, kapag po gumamit kayo ng Vite, Vite po ba o Vite? I'm not sure, Vite. pero Vite po, ayun po. VITE. Ano lang po, meron lang po siyang app.tsx or isang component lang po meron siya. Tapos gagawa ko po ng mga component niya po, sir. Meron po. Okay. So actually, marami tayong frameworks na ginagamit sa UI. Okay? Isa na dito, sino? Si Bootstrap. So this time class, gagamit tayo ng Bootstrap. Mayroong bang familiar sa Bootstrap? Merong familiar sa Bootstrap? Wala. Walang familiar sa Bootstrap? Okay. Bootstrap originally named Twitter Blueprint. It was developed by Mark Otto and Jacob Thornton doon sa Twitter. Bakit? Sir, bakit siya tinawag na Twitter Blueprint? Sino nakakaalala class ng Twitter noon? Yung color blue pa siya? Sino nakaabot ng Twitter dati? Yung hindi pa siya X. Tama, X na siya ngayon, di ba? Sino na gumagamit ng Twitter before? Ayun. Si Twitter class ay si Bootstrap. Si Bootstrap ay si Twitter. Kaya before, tinatawag siyang Twitter Bootstrap. Bakit? Yung UI po kasi ni Twitter dati, yung ganong UI niya class, ay originally created by Bootstrap. So sila Mark Otto and Jacob Thornton ay gumawa sila, sabi nila kasi, kapag naggagawa tayo ng UI, sabi nila, hindi pwedeng kahit hundred of developers tayo nagko-code dito sa isang project, hindi pwedeng iba-iba tayo ng itsura. Okay, hindi pwedeng yung si developer 1 ay ganito yung style na gagawin niya and then developer 2 ganito yung style na gagawin niya. So ang ginawa ng dalawang developer na yun doon sa Twitter, nag-create sila ng blueprint. When we say blueprint or framework, ito yung parang baseline nila na gagamitin na lang ng lahat. So ibig sabihin ito yung parang code natin na i-reuse na lang natin ng i-reuse para kahit 100 developer tayo ang nag-work sa isang application, iisa pa rin yung kinalalabasan na UI. Yun yung ginawa na framework nila Mark Otto and Jacob Thornton doon sa may Twitter. Ang tawag doon ay Bootstrap. Okay? So sir, si Twitter ba dati ay si Bootstrap? Yes. Okay? Bootstrap po. Kaya mapapansin nyo kapag ginamit natin si Bootstrap class, ay maaalala nyo siguro yung itsura ng Twitter. Yung mga components, yung itsura ng mga buttons ay para din siyang si Twitter before. Si Bootstrap, sir, bakit Bootstrap yung ginamit natin? Marami na siyang UI. So far, class, doon sa Laravel, by default, ang UI na ginagamit kasi ni Laravel ay si Tailwind. Okay? Ulitin ko Ang ginagamit na UI na framework ni Laravel by default ay si Tailwind. Medyo mahirap kasing intindihin class si Tailwind kasi medyo advanced na o iba yung way of coding niya. Nung tinanong ko kasi kayo, ang pinaka-closest na alam nyo na coding when it comes to UI ay si HTML. Ang basic or pinakamadali kasing i-code na framework na malapit sa HTML coding ay si Bootstrap. Kaya gagamit tayo ng another framework class para magets nyo, para yung idea nyo o yung alam nyo sa HTML ay hindi nalalayo doon sa idea o way of coding natin sa Bootstrap.
Okay? Siguro after na lang din ng mga discussion, tsaka na tayo mag-explore kung gusto pa rin ba natin si Bootstrap or kung gusto natin mag-explore ng iba pa. Like for example, si Tailwind. Pero for our discussion muna, gamitin muna natin si Bootstrap. Sir, ginagamit pa rin ba si Bootstrap? Yes, gamit pa rin si Bootstrap. Marami pa ring applications class ang gumagamit kay Bootstrap. Okay? So si Bootstrap class, nasa Bootstrap 5 na siya ngayon noong 2021. And nagsimula si Bootstrap noong January 31. Actually, Bootstrap 2 na yun nung nilaunch nila noong 2012. Nung nag-start ako sa industry class, Bootstrap din yung ginamit namin sa UI. Kasi ito yung kasagsagan ng sikat din ni Bootstrap. Okay? Kasi ngayon kasi ang dami ng UI na gumagamit o marami ng UI na framework ang nag-uusbong na pwede natin gamitin sa mga web application natin. Okay, Bootstrap supports the latest and stable release major browser and platform. Kaya pag pipili tayo class ng framework ng UI, isa sa titignan natin kung sino-support ba nila yung major browser na ginagamit ng mga computers natin or laptops natin. So meron kasing iba nagkakaroon pa ng issue na like for example, yung CSS na ganito, hindi nagra-run pala kay gantong kay Internet Explorer. Kung meron pa Internet Explorer, ngayon wala na eh. Edge, ang pinakamagaling magsira talaga dati ng web applications natin ay si Internet Explorer. Kung naabutan nyo, yun, isa siya sa magaling magsira. Okay? Okay. So, responsive design yung ginagawa natin sa Bootstrap. Siguro may explain natin yung responsive design sa Bootstrap later on siguro. Pero ang gagawin muna natin class, try natin mag-code o i-import natin si Bootstrap doon sa ating Laravel. Okay? So, sa akin kasi class, nagawa ko na si Bootstrap, na-install ko na siya. So, baka hindi ko rin siya maipakita sa inyo kung paano siya mag-install. Siguro pwede tayong magtawag ng volunteer na pwede niyang i-share screen, yung screen niya, and para siya gagawa para sa atin, para masabayan natin. Okay? O, try muna natin ito class ha. Meron ako papakita class na ang gagawin natin, i-install natin, i-stop nyo muna class yung composer nyo doon sa console and then iraran natin yung command na to para install natin si Bootstrap. Okay? So ang gagawin natin, mag-npm install tayo Bootstrap at popper.js/core. And then kailangan may install niya si Bootstrap doon. Sir, saan gagawin? Sa may demo po natin. Ay, sa may demo. Sa may console po natin. Ito yung sample screenshot na meron ako. npm install bootstrap at popper.js/core. And then once na natapos class, pag na-install, pakisan nga po sa GC natin sa Messenger para makita ko po kung nakasunod ang lahat. Mag-raise lang ng hand kapag may question ha. npm install. Sir, sino si npm? Si npm class ay si Node.js. In-install natin na Node.js. Sir, pag hindi niya makita yung npm nating class, baka mamaya wala tayong Node.js. Kailangan kasi natin si npm din para incorporate natin yung iba din libraries na kailangan natin. Okay? npm install bootstrap at popper.js/core. Ayun, na-install na ni Dayawon. Possible meron kang
meron kang Node.js. To check class kung may Node.js ka, try nyo Node. Type mo C kung meron kang Node. Ba't Node to? Node. So, dapat lumabas to, C. Kapag wala, C, just go to nodejs.org, then install mo. Installable Hello? naman to. Meron, yes. meron po. Meron po. Ang problem, ayaw pa din. Ayaw, try ko po ulit after ko check. Sir, pwede po tignan ulit yung sa PPT, yung NPM. Ay. Hello, sir. Yes. Okay lang naman po may vulnerabilities, no? Okay lang, Or, okay lang. Eto, Okay po. wala naman yan. Si nag-run? Ganun pa rin po sir yung yung error. Ganun pa rin, wait lang Pero may NPM ka? Apo, meron. Mukhang to. See, try mo nga to. Open ka ng PowerShell. Then, run mo nga to. Scope kasi scope, remote sign. Or eto. Baka mamaya security ayaw. Set execution, execute policy remote sign. Paki-check nga yan, class. Tawag dito. See, okay lang mag-share screen ka para makita natin. Para dun sa ibang magkaroon ng issue. Sige po Alam ko sir. meron din atang same na problem. Yung sa yung sa NPM notice, lang ata yan, Zelda, more on the version, yung problem mo dyan. Ayun, ano nangyari? See. Ito po sir. After ko igawa yung sa PowerShell, nirun ko po ulit tong install. Tapos ito po yung lumabas. Wait lang medyo malit lang sa akin. Sabi niya, get registry core not found. Poppers. Pwede pa zoom in konti, see? Sige. Part demo, sige. Sige, run mo ulit. NPM install bootstrap at popper. See, tanggalin mo yung JS mo, di ba? Walang S si popper. Ay, okay. Yan. Ayan po. Sige nga. Ayun. Gi-install na. Okay na? Yan, okay na. Ayan, okay na po. Thank you. Huwag ka na ikaw na lang yung nandiyan ka na C. Sige Ayun, po. ikaw na yung alay natin. Okay, so sabi natin, sa mga nagkaroon ng problem, yan, na-resolve na ni C. C, ano yung ang ginamit mong command? Yung may current user o yung wala?
Yung remote sign lang. Ito po sir. May current Okay user. lang. Okay. So class yung sa binigay kong command na i-run lang sa PowerShell, sinend ko na siya sa GC. May naka-experience din nung nangyari kay CA na NPM, hindi naka-disabled daw kasi kailangan siyang i-run. So nasa GC na nating class yung gagawin natin. Okay, nasa GC i-run na lang siya sa PowerShell. Huwag ka na siya. Ayun, meron pa ba? Okay. Sa mga nagkasasabing may new version of NPM available, more on the versioning lang ng Node.js. Kasi alam ko meron na ayun, sabi nga dyan, meron ng, kasi currently ang nakaano sa inyo is 10, pero meron na daw silang version 11. More on the upgrading lang nung version. Yes, may nagtaas ng kamay? Ay, ba't ako nagtaas ng kamay? May nagtaas ba ng kamay kanina? Meron pa bang problem? Wala na? Meron pa bang nakaka-experience ng problem? Wala na. Okay, mukhang wala na, na-follow na lahat. Okay, so once na na-run na natin, katulad ng pinapakita ni Zachary, tama no? Zachary ba? Yes po, yes po. Zach Ayun. na lang para mas. Ay, Zach. Okay. Once yung sa pinapakita ni Zach, na-install na nating class, nakalagay dyan, found 0 vulnerabilities, and then meron siyang mga packages na inad doon sa Laravel natin. So kapag okay na tayo dyan, ibig sabihin yung bootstrap natin nandoon na sa file natin o nandyan na sa folder natin. Ang problema na lang class is kailangan nating i-build yung bootstrap natin. Okay. Punta tayo sa may resources folder. Resources folder. Okay. Sa resources folder class, create tayo ng SAS folder. Mag-right click lang kayo dyan. Right click ka lang dyan. Then new folder. Sa resources folder and then SASS. Yan. SAS folder. Okay na yan. Enter mo lang. Ayun. Again, sa resources folder, meron tayong SAS folder. Zach, ano muna yung views folder mo? Baka na malito sila. Pa-close muna. Yan. Okay. Meron tayong SAS folder doon sa may resources folder natin. Inside the SAS folder, create tayo ng file na ang pangalan ay, right click ka, new file, na ang pangalan ay app.scss. Enter. Ayan. Again, ulitin natin, sa loob ng resources folder, meron tayong SAS folder na kinreate. Sa loob ng SAS folder, nag-create pa tayo ng another file na app.scss. So pagawa muna saglit. And then Zach, meron ako ibibigay, ito class, meron ako ibibigay doon sa GC natin kung ano yung ilalagay natin na code inside doon sa app.scss natin. Zach, pakuha ito. Ilalagay natin class yung @import bootstrap scss/bootstrap dito sa app.scss natin. I-paste lang natin dyan class. Then save lang natin. Nasa GC. Zach, nakuha mo, Zach? Wala pa po sa end ko, sir.
Sa GC meron na baka natabunan. Ay, hindi, nandyan. Check nyo lang, class. Ilagay nyo lang sa the app.scss yung ating, ayan, ipe-paste ni Zach doon sa app.scss. At import lang yun. Sir, So, wala- pwede po ba bank? Or ano? Natabunan ata, class, sorry. Ay. Ayan. Alagay ko rin dito siguro sa chat. Ayan, na-paste na ni Zach. Ayan, class. Siguro dito ko na ipe-paste if ever sa, ano, sa chat. Ayan, na-paste na ni Zach dito. Ilalagay lang natin sa app.scss yung import ng Bootstrap natin para kapag nag-run yung application, class, ay babasahin niya po. Okay? So ilalagay lang dyan, ha. And after that, Zach, meron ka nakikitang Bootstrap, meron ka nakikitang JS folder, resources, JS folder. Then meron ka nakikitang, sige nga, buksan mo nga. Yan, nakikita nyo, class, yung bootstrap.js. Pakibuksan nga. Yan. Sa loob ng Axios, after the Axios, sa line 2, enter ka, Zach. Yan, enter. Then type mo, import, space, single quotation, then semicolon ka muna sa labas. Semicolon. Yan. Then sa loob niyan, lagay mo bootstrap. Yan, okay. Nasa PowerPoint to, class, nilagay ko naman na po siya sa PowerPoint. Mas maganda na dinidemo natin. Kasi sa akin kapag ginawa ko, baka maguluhan kayo. Dahil yung sa akin is gawa na siya. Okay? Again, sa Bootstrap.js, sir, saan makikita yung Bootstrap.js na yan? Under ng resources folder, meron tayong JS folder and then meron doon Bootstrap.js. Ilalagay natin ay import Bootstrap. Okay? Then after nyan, sir, ang dami naman. Meron tayong makukuhang vite.config.js. Zach, pa-search na lang, siguro baka hindi makita. Sa taas, yan. Type mo vite, vite. Yan, vite.config.js. Paki-open. Okay. So dito mapapansin nyo sa line 8, ang tinatawag niya ay si app.scss pa, di ba? This time, itututok na natin to sa line 8, Zach. Yung resources CSS, yan. Itututok natin yan doon sa ginawa nating app SCSS. So papalitan mo, Zach, yung SCSS na folder to SAS. Sige, palitan mo yung value. Yan. Yung sa line 8 nating class, di ba nakita nyo, resources, SCSS. Ang tututok na natin dyan ay yung ginawa nating SAS. So, Zach, palitan mo yung SCSS na value to SAS. Hindi, ito. Resources, SAS, line 8. Okay. Yan. SAS, then app SCSS. Yan. Pa-highlight na lang, Zach, yung pinalitan natin. Yan. So, yan na yung magiging value class nung nilagay natin sa vite.config.js natin. Sir, saan namin makikita si vite.config.js? Actually, nasa pinakababa siya. Pero mas maganda, i-search nyo lang sa taas para hindi na kayo maghanap pa. And then yung ina-highlight ni Zach, sa line 8, yan na yung magiging value natin. Okay? Then Zach, pa-comment out na si line 3, Tailwind. Ito yung sinasabi sa inyo, class, by default, ang UI niya ay si Tailwind. Double backslash mo lang yan. Pati si line 11. So, para hindi siya burahin, para ano lang natin, class. Ayan, pa-comment out. Para tanggalin natin si Vite, o not Vite, kundi si Tailwind, then ipapasok natin si Bootstrap. Nakaka-follow ba, class? Okay, mukha para wala tayo nag-error. Okay.
Okay, after that class, mayroon tayong ira-run sa console. Ise-send ko dito sa Messenger and then dito sa chat ha. Sir, ang daming installation. Yes, medyo madami din talagang installation. Lalo na kapag ito class, ginagalaw natin yung UI na gamit. Kasi sabi natin, by default, ang gamit kasi po ni Laravel ay si, ang tawag dito, ay si Tailwind. So, babaguhin natin siya. Wait. Wala atang malito class. npm install. Nawala yung space. npm install. And Zach palagay naman to. Paran class yung npm install na binigay ko. Both GC and then dito sa chat, meron akong binigay. Yan. I-run nyo lang yan. Mag-i-install ulit yan. Okay. Ay, may error. Ay, may space. Sorry. Zach, patanggal nga yung space sa embedded. Bakit nasira dito? Tanggalin mo yung space, magkadikit si SAS-embedded. Yan. Ayan, class. Nasira dito sa ba't nasira dito sa Teams? Sa Messenger class, maayos pa, ayun. Okay, after that, na-install natin yung SQL na yan, irarun natin, Zach, install mo, npm install. Type mo npm space install. Yan, i-install na natin ulit yung embedded SCSS. Sir, anong ginagawa natin this time? Ang ginagawa natin this time, class, para po kapag ini-import na natin yung mga SCSS natin ay basahin niya. And after that, npm run build. Kapag nag-npm install tayo, class, ang kasunod lagi talaga dun, npm run build or npm dev. Yan. Ayan. Okay lang yan, class, yung mga mga sinasabi niyang mga value. Dito, class, ayan, thank you, Zach. Dito, class, makikita nyo, sir, ano ba to, error ba to? Kapag meron tayong mga dina-download o mga kailangan nating ilagay sa libraries or framework, meron sila minsan na announcement na nilalagay. Like for example dito, meron siya atang sinabing deprecated na to. Meron siyang sinasabing information na somewhere o somehow itong function na to ay deprecated na siya for this version. So somehow dito lang sila naglalagay din ng announcement. So minsan binabasa din natin siya kailangan. Okay? Class, yung tinuro ko sa inyo na way of installation ng Bootstrap ay bagong way na po siya ha. Kasi last time actually hindi, last month ata, nung ginamit ko to, iba yung way ng pag-install ng Bootstrap pa. And then lately, nung tinignan ko, since bagong version na naman yung meron sa Laravel and then sa Bootstrap, actually si Laravel, kung paano natin siya i-import yung mga libraries like for example si Bootstrap, iba yung way na naman. So itong tinuro sa inyo is makabagong way paano natin siya i-install si Bootstrap. Dati medyo madami pang minomodify. So dito at least kahit paano binawasan na nila. Okay. Siguro, meron ba nag-error, class? Thank you, Zach. I think you can, end mo na yung share screen mo. Thank you. Meron ba nag-error, class? Wala? Sure, ah? Yes, John. Ano pong error? Ano po yung niran mo? Yan po, sir. Parang ewan sa resource ay sa Pwede patingin path ako. po yata yung Ma-share mali. screen mo ba?
Yes po, yes po. Class, sa may mga error, pwedeng pa-send sa GC, baka alam din ng classmates nyo yung error. Ito po, sir. Okay, feeling ko hindi niya makita resources kasi walang app SCSS doon sa CSS folder. Sa line 8, nasaan si app.scss? Nasa SAS. Balik ka doon. Sige po. Bootstrap.js. Ito Yan. to. Sa Byte pala. Nakita mo yun, no? Line 8, nasa CSS pa rin siya nakatutok, di ba dapat nasa SAS na siya? Ayun, sa unahan. Dito po ba? Yes po, ayun, no? Resources / Yes SAS po, yes dapat po. yan. Sorry, sir. Okay na po. No, that not SCSS, SASS. Kasi SAS folder yun. Yan. Try mo ulit. Enter mo muna. And then, Nag-npm install ka ba before run build? yes po, yes po. Ay, okay na. Okay. Thank you po. Okay. Sino pa? Meron pa ba? Before we proceed? Okay, wala naman na. Share screen na ako, class. Make sure na nasundan nyo, class, ha? Kasi ito na yung gagamitin natin. Okay? Yes, Angel. Anong problem? Sir, Angel. sorry, nahuli po ako kasi rinig po ba ako? Kasi nasa biyahe po ako kanina. Pwede pong mag-share screen. Sige po, pa-share screen. Sige. Wait Okay. lang, class, ha? Para wala naiiwan. Gusto natin maintindihan ng bawat isa. Para kapag dating nyo ng capstone class, hindi lang isang developer yung nagde-dev. Kita na po ba? Bali Wait. sa... Medyo sobrang liwanag. Sige, zoom in mo. Zoom in. Control plus. Okay. Yan. Okay. Sige. Okay na yan. Sige, patingin na. Ano yung saan part ka nawala? Sa pinaka-start po dito sa pag-run ng npm install. Hindi po siya lumalabas eh. May boots. Ito. npm. Ano ba pangalan mo? Practice. Okay. Sige nga ulit. Patingin ulit kung paano mo siya ni-run. npm install bootstrap at Popper.js core. Oh, meron naman. O, patingin ng app.scss mo. Right click ka dyan. New file. App.scss. Ayan, meron ako sinend sa GC. Ay, no. Dapat ang pangalan sa SAS mo, SCSS, app.scss, rename. Yan, okay na yan. Meron ako sinend sa GC, paste mo. Sige po, wait lang. Parang binigla Dito po. tayo. Yeah. Paste mo dun sa app.scss. Yan, binigla mo naman kami sa color ng Visual Studio. No. Dun sa loob ng app.scss na file. Sa taas, ibaba mo.
Yan. Paste mo dyan. Ay. Ano yun? Wala ba? Ano? Wag mong i-click yan. Wag mo i-click yung yan. Save. Okay, that pati Okay. ng bootstrap.js. Saan po? Bootstrap.js. Sa .js folder. JS folder. Yan. O, lagay mo. Import bootstrap. Nandun din sa GC yun. Okay. Saan na ba yung class? Patulong nga class pa up. Yun no, kumanta si Eugenio. Ay, Tama po ba? Hindi. Import. Ito. Binigay ni Zach. Thank you. Wait lang. Yan yun, tuloy mo. Sayang eh. Sayang yung... Kaya walang dead air sa teams natin. Eto po. Hindi yan. Yung binigay ni Zach. Yung inap niya po ba? Wait. Yung import bootstrap lang. Saan na ba yun? Wala ba akong binigay? Wala pala. Ito. Type mo sa taas, line 3. Import, tas yan, import, single quote, bootstrap. Yan. Okay. Then, semicolon. O, save. Ay. Semicolon, save. Then, yung vite.config.js. Tama po ba? Wait. Hindi, punta mo yung vite.config.js. Sa babang-baba ng folder. Babang-baba. Sige pa, baba mo pa. Ayun. Nakita mo resources? Oops. Nakita mo resources line 8. Resources SCSS. Line 8. Yan. O, SAS dapat yan. Eto po. Yes po. Yung kinrate natin. SAS. Okay. App SCSS. Yan. AS. SCSS. SCSS. Yan. Yan. Okay na yan? Okay na yan. Tapos, meron doon sa, yung inap ni Zach, kanina, yung npm install dsas embedded nasa GC. Di ba meron yung tatlong line of codes na, command na pinaste ako doon. Then, yun na yung iraran mo dyan sa may baba sa terminal. Then, dapat okay na yan. Ay, comment out mo muna yung line 11 at saka line 3. Comment po. Yes po. Okay. Thank you po. Okay. Okay, class. Let's continue. Okay. So, ito, class, yung binigay ko naman na dinemo ni Zach kanina ay nandito rin naman siya. Ginawa ko na siya, class, ng tawag dito, step by step para if ever na kailangan ninyo pa rin kapag nag-create kayo ng different project, yun, pwede nyo siyang, nandito lang siya. So, ito rin yung ginawa natin. Ito yung from resources SCSS to resources SAS app.scss. Then, ito, comment out natin si Tailwind, import. Ay, class, kita ba yung screen ko? Kita, no? Yes Okay. po. Yan. Then, si line 3, import natin. Ibig sabihin nito, class, pinapatay muna natin si Tailwind para gamitin natin ay si Bootstrap. Question so far, class. Ito, nandito yung SAS embedded,
npm install, and then npm run build. Okay? So, okay. Gawa tayo class ng project. Okay. Punta tayo sa may route class. Punta tayo sa route natin. Web.php. Web.php. Okay. Then, create tayo ng another route natin. Okay. Create tayo ko, pangalan ko siguro dashboard. O tama, siguro dashboard na lang. Route. Then, colon, get. Then, lagay natin ay, ang pangalan ay dashboard. Dashboard. Okay. Function, open close parenthesis, curly brace. Then, magkikreate ako ng return ko ay pangalan, view na dashboard. Oops. Dashboard. Yan. Kita ba? Ito ha. Route get, dashboard. Tama ba spelling ko? Dashboard and then function. And then kapag nag-create tayo ng dashboard class, punta tayo ulit sa routes natin. And then, routes tuloy. Resources. Then create ako sa views natin ng dashboard blade. Dashboard.blade.php. Ano ulit class mag-generate yung tinuro natin na mag-generate siya ng basic na HTML? Yes, Dayawan, paano ulit? Paano ulit yun, Dayawan? Magpantay. Baka nasira yung mic ni Dayawan. Magpantay. Paano ulit yun? Exclamation point, tas enter po. Exclamation point, then? Enter. Okay. Then enter. So magkikreate na siya class ng default na HTML para hindi nyo na siya mamanu-manuhin muna. Sir, sa lahat ba yan? Not sure lang sa ibang IDE. Sa Visual Studio Code alang ata tong command na to. Anyway, let's start class. Familiar naman kayo dito sa itsura na to class. Familiar? HTML, head, body, and then HTML na tag. Okay. So dito class, ano yung mga madalas na nilalagay natin sa head tag? Ano yung madalas na nilalagay natin sa head tag? Anyone class? Yes. Aside kila Asitunas, Magpantay, tsaka Dayawon, ano yung nilalagay natin madalas sa head tag? Mula, nakakaalala. Ano madalas nilalagay sa head tag? Dito nating... Yes, Joshua. Bukod po sa metadata, yung link po for styling. Okay. Tsaka, actually dinalagay din natin dito mga JavaScript. Thank you, Joshua. Okay, so sabi ni Joshua nilalagay natin dito yung mga tags na kailangan nating i-load doon sa CSS, mga CSS file, mga image nilalagay din natin dito, and then mga JS na kailangan natin o JavaScript na kailangan nating i-load. So dito class, tatawagin lang natin si Vite Resources SAS app, yung ginawa natin, and then si JS. Isesend ko dito class yung code. Yan, para hindi na tayo matagalan. Paste nyo na po siya sa may taas dito. Okay na? Pa-thumbs up class kapag na-paste na.
Paste lang natin dito ha. Saan natin nilagay? Sa dashboardblade.php. Okay. Gawa na natin. So dito class, dito na tayo mag-design. So ang ginawa natin, ang ginawa natin dito, in-import lang natin class yung mga default na JavaScript ni Bootstrap o yung mga kailangan natin sa JavaScript dito sa Laravel. Sir, pwede ba kami maglagay ng mga default namin na SCSS na file? Yes, pwede tayo maglagay dito. Ganito lang din, ilalocate lang din natin yung nasa yung CSS file natin. Pero dito muna tayo, class. Paganahin muna natin si Bootstrap. Okay. So para makita natin kung gumagana si Bootstrap, punta kayo kay Google. Then puntahan nyo si Bootstrap na ito si Bootstrap. So currently, ang version na latest ay si 5.3. Ulitin natin ha. Ang latest ay si 5.3. Ito, meron dito class. Oh. Kung gusto nyo siyang i-install pala, ito meron din dito. npm bootstrap. Yan. So same lang din naman yan. Ayun. Ang ganyan, puntahan nyo si Bootstrap. Paste ko na din. Para baka may naliligaw kung saan kayo mapunta na Bootstrap. Yan. And then, pupunta kayo sa my docs. Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa documentations class, ako rin naman class, hindi ko rin totally kabisado lahat ng components ni Bootstrap. So, sir, sa industry ba, paano kayo nagko-code? Kailangan ba kabisaduhin namin yan? Not necessarily class, pero kapag araw-araw mo tong kino-code class, tapos ito gamit nyo, halos makakabisado mo talaga siya. Pero kung hindi kayo familiar doon sa mga kailangan nyo gamitin, meron kayong gustong gamitin, o alam nyo kung gusto nyo gamitin, pero di nyo alam kung ano yung exact na codes, nandito si documentations class. Binabasa natin ito class ha. And then hanapin nyo dito sa layouts, contents, and then forms and components yung kailangan natin. Like for example, punta muna tayo sa buttons siguro. Ayan. Sa buttons, ito yung example button natin. So kung ganito yung itsura ng buttons natin class, dapat kapag kinopy natin to, ito copy natin itong button na to. Kinaka-copy paste lang din naman to class. Then i-modify lang din natin. Then ipi-paste natin siya sa may body natin. Dapat kapag binuksan natin yung dashboard na URL, makita natin yung itsura ng gantong button. Ibig sabihin, kapag ganun ay gumagana na yung Bootstrap na UI natin. So try ko PHP artisan serve. Medyo matagal lang. Kapag nag-load class at nakita nyo na ganito yung itsura, paki-send naman po sa Messenger para makita ko na naka-follow tayo. Ay, sorry. Ito class, kita na siya. Nasa taas. So, niload ko si dashboard and then yung itsura ng primary button ko and then yung button doon sa Bootstrap ay isa na lang. Parehas na sila ha. So, ibig sabihin, dito sa page ko o sa Laravel project ko, ginagamit ko na ay si Bootstrap na UI.
Okay. So, tignan natin. Paglalaruan na natin to class. Okay. This time, sabi natin, sa Laravel class, o sa Laravel tuloy, sa Bootstrap, ang pinaka kasi kinikater nila is more on the web responsive design. So, lahat ito class, nagagawa natin. Like for example, class, gusto nyong maging, ang UI nyo is iba yung mobile responsive sa responsive design. When we say mobile responsive, ibig sabihin kahit yung web applications natin using the browser ay in-access natin sa iba't ibang sizes ng device. Like for example, sa mobile to web o sa browser ay dapat mag-a-adjust yung design natin. Yun yung tinatawag nating mobile responsive. Iba siya sa mobile app. When we say mobile app, more on talagang develop siya using the Android and doon sa mga Apple. Okay? Try natin. Okay. Hindi natin daanan to. Ito, it's more on the language. Meron kayo nakikita dito, class, sa HTML. Meron ba tayo dito? English. Ayan. Kung makikita nyo dito, class, yung HTML, tas lang, ibig sabihin nito ay English. Okay, ulitin ko HTML lang is equal to English yung language na ginagamit natin. So, meron din kasi iba pang class na language. Like, for example, is PT. PT for Portuguese. PT for Portuguese. FR for French. ES for Spanish. Marami yan, iba't ibang language. So, nagta-translate lang siya. Pero by default, English yung ginagamit natin. And then doc type, it's more on the versioning na ginagamit natin. Pero madalas hindi na natin siya pinapansin dito nung nagko-code tayo. Okay. Okay. Sa Bootstrap class, meron tayong tinatawag na containers. Containers are the most basic layout element doon sa Bootstrap natin. When we say container kasi, yung class yung familiar kayo sa div? Okay. Ulitin ko when we say containers class, yung containers natin para siyang lalagyan ng mga components natin. Nagkakaroon siya ng grid system na tinatawag natin para mag-align-align yung mga components natin at hindi siya sabog. Try natin Sir, ano ba itong mga containers? Meron tayong tinatawag na class. Okay, try natin Explain, code muna natin then explain ko para mas makita nyo. Okay, inside the body, create tayo class ng div. So div, lagyan natin ng closing. Ito. Then, yung mga components na gusto nating i-implement, like for example, si Bootstrap o any other UI na ginagamit natin, doon natin pumapasok si class. So when we say class, dito natin nilalagay yung mga class name na nilalagyan natin ng CSS. Familiar kayo dito sa CSS, tama? Familiar ba? Ayun. Ano-ano yung mga identifiers natin sa CSS? Yung basic. Pag nagde-declare tayo ng CSS, kapag gusto mong class name, paano natin siya dinedefine sa CSS? Using what? Hala. Sino kakaalam class? Using dot. Kapag ID, using number sign o number sign o hashtag, and then kapag name ay kapag tag, yung tag name talaga mismo. So try natin. So dito sabi natin, meron siyang makikitang mga class. Sir, saan natin makikita? Dito siya sa components. Nasaan na ba yun? Hanapin ko lang. Ayan. Containers. So, meron kayo dito mga makikita na class. Ito, mga tinatawag na lang natin to class para gamitin natin yung mga sizes ng UI natin. So, like for example, try natin container. Tingnan natin kung ano mangyayari Class container. Then, inside the class container, lagay natin ay si button.
Wag space. Yan. Yan. Nag-create ako ng div na may class na container, and inside the div class container ay nilagay ko yung button. Paki-check. Makikita nyo class, gumit na siya. Kahit papano, gumit na siya. Try nyo muna. Again, pasensya GC kapag na Okay, sir, ano nangyari doon sa containers natin? Si containers are the most basic layout doon sa Bootstrap natin. Madalas, kung ano yung siya yung pinaka-head na div class natin, and then nilalagyan natin siya ng container. Nung ginamit natin si container class, meron siyang katumbas na CSS styles na in-apply dito sa may body natin. Sir, paano siya nalaman na meron siyang in-apply na CSS na in-apply? So, dito sa may container natin, makikita nyo yung information niya. Ito yung container na ginamit natin. Itong part na to. Okay? Kapag, ayan meron siyang example. Okay, try natin class. Pag ni-right click nyo yan, inspect, makikita nyo class, di ba ito si body, umiilaw and then pag hinover nyo si container, makikita nyo, nagkakaroon siya ng nagkaroon siya ng saan ba yung container natin dito? At media container. Ayan. Nagkaroon siya ng padding and then margin from left to right. So dito sa inspect element, dito sa may baba, dito nyo makikita class, yung itsura kung ano yung sizes o kung ano yung mga styles na nilagay niya. Like for example, meron siyang may padding right and then padding left siyang mga calculation na ginawa. So kung mapapansin nyo, napagitna na siya. So dito sa gilid, nakikita nyo yung yellow dito, class? Sa gilid, left and right. Yan. Yan yung margin natin. Yung green naman ay yung padding natin. So naglagay siya ng spacing between the left and right. Bakit, sir? Para po, hindi siya, class, nakatabi sa may gilid mismo. Question, class. Sir, pwede man namin gamitin yung ito. Nasaan na ba yun? Ating ito. Pwede yung gumamit na small, medium, large, and then XL, and then XXL. Actually, pwede nyo nga siyang on the fly. Pwede siyang i-modify. Right-click nyo lang. Tignan natin kung ano lalabas dito. .sm. .sm. Kasi hindi makita XXL ata dapat since malaki na to. Ayan. Kung mapapansin nyo, mas lumiit, class, yung spacing. Tingnan natin medium. MD. Ayan. Mas malaki. Pero ano na to malaking SM. Wala. Ito na yung todo. Or container. Ayun. So, depende sa kailangan nyo, class. Instead na mag-manual kasi kayo ng CSS na gagamitin nyo, ang ginagawa natin ay meron na tayong mga common class name na define ni Bootstrap para same tayo ng style and then codes. Again, sabi nga ng aim ng Bootstrap nila Otto na kaya tayo gumawa ng framework doon sa Bootstrap para yung styles natin and then yung way of coding natin, yung itsura ng output natin ay pare-pareho lang. Okay? Yun ang purpose niya. Sir, pwede man namin i-modify yung mismong CSS kung sa naglalaman to. Wag nyo i-modify kasi lahat ng gumagamit nito between the applications ay masisira. Okay? So, wag nyo siyang gagalawin. Okay, try natin So, meron din tayong tinatawag na BG color. Dati, kapag naglalagay tayo ng background color, ang ginagamit natin ay nagta-type tayo CSS na background color, dash color, and then naglalagay na lang tayo. Pero dito, class, si Bootstrap, meron lang siyang ilan na binigay. We have the primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, body, white, and then
transparent. So if you want to add a background color, maglalagay lang tayo, tatawagin lang natin tong class name na to doon sa iisang div natin. Like for example, doon ko siya ilalagay sa my body. Lagay ko dito, class equals to BG stands for background color. Then ano yung sa available daw kay Bootstrap? Lagay ko siguro, hindi makikita light, secondary na lang. Lagyan natin secondary. Kita ba to? Ayun. Kita nyo? So naglagay ako sa buong body ko na ang class ay background color na secondary. Pag tinignan nyo dito class, yung BG secondary ay meron siyang background color na RGBA na var. So again, provided na to ni Bootstrap. Sir, paano yan? Ito lang ba kailangan ni Bootstrap? Ito po ay template lang po. So pwede natin siyang gamitin or pwede natin siyang hindi gamitin. Pwede pa rin naman tayong gumamit ng sarili nating CSS. Sadyang meron lang binigay by default si Bootstrap kung ano yung gusto nating gamitin. So like for example, BG primary, secondary, success, danger, and warning. Hanggang sa transparent. Question so far, class? Wala. Wait lang, class. Meron lang akong tinotignan. Meron na ba to? Meron na, class? Meron pa bang question so far? Wala. Okay. On the fly, class, kapag naglalagay kayo ng codes dito, or pag naglalagay kayo ng, tawag dito, ng mga, pag nagmo-modify kayo dito sa inspect element, ako dito ako minsan, class, nag-modify. Like for example, kapag gusto ko lang mabilis sa makita, ano itsura niya. Kapag, tawag dito, kapag naglalagay ako ng colors, ay pwede naman, on the fly, yun nga, pag ni-refresh mo yung page, mawawala siya. Sir, paano kapag, pwede ba ako maglagay dito, like for example, ito, maglagay ako ng background, color, then lagay ko dito. Di ba pwede tayo mag-hexadecimal na lagay? FFFF. So, ang technique ko, class, ganito ha. Kapag hindi ko alam kung ano yung bagay na, hindi ko kasi kabisado yung hexadecimal color. So, pag hindi nyo kabisado yung hexadecimal color, isa sa technique na ginagawa ko, class, para mapag-eksperimentuhan kung ano magiging itsura ng gusto kong color. Naglagay lang ako dito sa, ito, nakita nyo to? Sa element style, hanapin ko lang, ito ba, dito, di ba? Then, lagay lang ako dito ng style, hanapin ko lang yung gusto ko lagyan ng style. Ito, like for example, yung body, lagyan ko ng background color. Then, lagay ko, tag ito, hashtag FFFF. Kung mapapansin nyo, lalabas siya ng, clickable na siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, kapag minove nyo yan, ay nagkakaroon siya ng background color. So, ito yung isang way, class, na ginagawa ko before kapag gusto ko mag-design. Ayan, nag-auto-generate na siya ng hexadecimal based doon sa bagay na color na kailangan nyo. Okay? Para kasi minsan pag trial and error na manghuhula kayo. So, ako ginagawa ko, inspect element, then dito ako naglalagay. Yan. Hopefully, not sure kung alam nyo na to. Pero ito yung isang basic way. Yun, nga lang, ulitin ko, pag ni-refresh ko to, mawawala to. Kasi hindi naman siya nag-a-apply sa my
code. Dito lang siya sa may UI natin. Then, pag nag-refresh, nawawala. Question so far, class? Wala? Okay, try natin Try natin another components. Sir, copy-paste lang ba din ba talaga yung madalas na ginagawa natin dito sa may Bootstrap? Yes. Since hindi ako like for example, as a first timer na developer na hindi naman ako maalam sa Bootstrap, ang gagawin ko, hanapin ko yung kailangan ko dito. And then, ka-copy-paste ko na lang muna and then intindihin ko. So, like for example, hanap tayo ng cards class. Punta kayo sa cards. Yan. Nakita nyo tong cards na to? Yan. So, hanapin ko to. Copy ko. May image ba to? Wala ta akong image. Mag-aan na to. Ito na lang siguro. Ito class. Card title. Then, paste ko siya dito. Oops. Dapat naka-tab siya. Yan. Paste ko siya dito. Ito yung card. Ito yung card body. Ito yung div niya. Okay. Ito daw yung card. Class siya na card. And then sa loob ng card, meron siyang card body na class. Para bumuo ng ganong UI. So may makikita kayo dito, ano yung card title? Dito natin ilalagay yung title. And then ano yung card subtitle kung kailangan natin. And then yung card description, short description na text, dito yung kailangan natin. And card link and then another link. So dapat kapag niload ko yung page na kailangan kong i-load, ay ito po siya. Kasi malaki ata. Ayan. Okay? So ang gagawin natin, nagagawa na tayo class ng UI. Dito sa may gamit ang Bootstrap natin. Wait lang Gamit ang Bootstrap po natin. Card link na kailangan natin. Okay? So tingin pa tayo class na pwede nating ilagay dito. Card title, button group. Drop downs. Ito. Hindi. Wag drop downs. Accordion. When we say accordion class, nakita nyo tong accordion na to. Yan Kapag meron kayong gustong gamitin na yan, yung accordion. Ang tawag natin dyan ay accordion. So parang kapag marami kayong kailangan information na may mga topic na category and then meron kayong mga description na kailangan. Yan. Kailangan natin, ang tawag natin dyan ay accordion. So to do that class, copy lang natin tong buo. Ito nasa baba yung HTML niya, then ipipaste natin siya dito. So, pwede naman tayo mag-create lang ulit ng container dito. Div class equal to container. And, again nag-create ako ng separate container Hiwalay na to dito para hindi siya sumalo. And, lagay natin siya dito. Paste natin sa loob ng container na nilagay natin. Ayan. Medyo dumadami na yung code natin sa CSS HTML rather o sa blade.php. Then ayun Ito ay kinuha-pick ko pa lang So pwede na natin tong ilagay, i-modify yung laman nito. Pwede naman natin tong i-modify. Ito strong. Sample 1. Para makita nyo. Accordion item. Sample 2. Sample 3. Ayan Accordion 1. Ano ba mga category na pwede? Lagay natin dito. Accordion. Ito button to. Dito Sir, ang ginagawa natin, minomodify lang natin to yung mga title Yung mga nakalagay dito by default para magamit natin. Pero yung template na ginamit natin galing kay Bootstrap So lagay natin, kunyari per course BSIT. Ito BSIT ito. Ito naman ay BSCS. Tama meron BSCS sa inyo. And ano pa yung accordion? Ano pa ba? DIT. Ayun. So pag kapag inano ko yan, class,
So meron na siyang mga sample. Ang tawag natin dyan ay accordion. Tanggalin nga natin yung ano, parang pangit nung tanggalin ko lang muna. Ay hindi, so okay na yan para makita niyo siguro yung pinagkaiba niya. Pangit lang siyang medyo tignan kasi dark yung background natin so hindi nagko-complement. Pwede natin siyang ayusin. So ito class, pinapakita ko sa inyo yung mga components and then attributes na pwede nating magamit sa Bootstrap. Okay? Kasi sa mga susunod na lesson, gagawa na tayo ng website. Using this one, nang maayos na ito, parang pachi-pachi pa lang to. Basta gusto natin may practice na pwede natin siyang maglagay. Sir, pwede ba ako maglagay? Kung Alex, sir, pag default nito 3 lang ba? No. Pwede tayo maglagay dito, class. Saan na ba to? Kailangan nyo lang class hanapin yung pinakasimula. So ito, accordion item. Ito yung pinakasimula niya. So kakopy ko to ng buo and then ipipaste ko sa pinakahuli. Ingat lang tayo sa pag-copy paste ha. So lagay natin BSOA, SOA. Ayun, meron na BSOA. Kaso ito ay accordion example, false, collapse 3. Ito dapat papalitan nyo. 4. Kasi kaya sasabay siya dun. Collapse 3. Ayan, collapse 4. Kaso sample ata yung gamit niya. Wait accordion, button, collapse 3. Ito. Collapse 4. Ayan. So, pwede natin siyang dagdagan ng dagdagan. Tingin nga ng gawa niyo, class. Pasend nga po ng screenshot, class. Nung gawa niyo so far. Kung nakakasunod. Yes, Joseph. Sir, ako po ba, sir? Ay, ba't ka naka-raise na nga? Sorry Rinig po ako, sir. Yes po. Sir, ano po, hindi ko lang po masyadong na sundan, sir. Yung sa, yung accordion item 3 at 4 po, kapag kiniklik, magkasabay po. Kapag nung nagdagdag po. Okay. Nung nagdagdag, kasi sabi ganito. Ito yung, plus tingin mo na dito Saan na ba ito? Ito, okay. Okay. Sabi niya, yung accordion, yung naglalaman nung nasa loob, ito, yung accordion collapse 4 na to. Gets Dayawan? Itong Yes, part na to. Sabi niya, may ID ako na collapse 4. Kasi, since kinapin natin na collapse 3, ito yung ID niya. Ngayon, meron siyang button dito. Sabi niya, itong button na to, ito yung BSO, itong line na to, sabi niya, kapag pinindot ko, hahanapin ko yung target ko na ID. Ito. Okay? Kanina, nangyayari, ang target, since kinapin natin siya sa taas, ang target niyang ID, si 3. Okay? Kaya kapag kiniklik natin tong button na to, class, itong button na to, sino yung tinatawag niya? Yung nasa taas pa rin. Kaya yung bumubukas yung nasa DIT. So sabi ko, palitan ko kasi dapat si 4 na siya. Si 4 ay ito. Para kapag kinlik ko tong part na to, ito yung bubukas. Get so far? Dayawan, Lance? Sige, sir. Try ko po i-implement po. Sige nga. Ito din yung area control, collapse 4. Ayun. Ganun lang siya, class. Kailangan natin siyang i-align. Like for example, ito yung button kasi ito. Pag click ko ito yung button, sino yung collapse? Ibig sabihin na hindi magko-collapse na literal na collapse na alam natin na. Magko-collapse ibig sabihin magbubukas o yung accordion natin magbubukas. So dito, I see 4. Kasi tignan nyo, pag ginawa kong 3 ito, copy ko kapag ito din yung ginamit ko, pag bumukas to, yung DIT pa rin yung bubuksan niya. Ayun DIT, yung binubuksan niya. Kasi nga sabi ko, ang tawagin mo ay ito, which is si 3. Yung ID niya ay si collapse 3. Ito si collapse 3. So sabi ko, meron akong collapse 4 Yun ang gamitin ko.
Kaya si collapse 4 ang gagamitin ko dito. Sa DT, data BS target. Sir, kailangan ba namin ito kumpisadoy? No. Ito ay provided na template na ni Bootstrap. Kung hindi pa kayo ganun ka-hustler sa tingin nyo para mag-modify ng mga ganito, I think you can use muna kung ano yung default ni Bootstrap. May tanong? Kasi magtanong kayo Medyo tumahimik kayo eh. Baka mamaya naliligaw kayo. Ang dami kong sinabi, mamaya naguguluhan kayo. Gumana, Lance? Yes po, sir. Thank you po. Ayun. Class, wag nyong i-type ng code to Baka mamaya, sir, pasilip ng code. Batas tinatype nyo. Medyo mahaba-haba na to, class. Etong accordion na to, sir, saan galing to? Dito po, sa may accordion natin na, eto, sa Bootstrap. Hinanap ko si accordion. Yan. Kung di nyo makita dito, class, type nyo lang accordion. Then, dadaling kayo niyan. Then, pumili lang ako, sinong accordion yung gusto ko. Yan o. Marami naman kasi ditong accordion na type eh. Ayan o. Meron din dyan flash. Ano pa dito? Ano ba to? Ayan. Sir, eto, mamimili kayo kung ano yung gusto nyong style o default na gagawin. Okay? So dito, sir, nung nag-load tayo, meron bang default na nakabukas? Wala. Ito, si BSIT. So kung gusto nyo, class, na by default, kapag nag-run kayo, wala siyang tawag dito, wala siyang naka-open agad, meron kayong makikitang area expanded true. So, ibig sabihin, by default, kapag nag-load, itong BSIT na to ang naka-expand. So, try nga natin gawing false to. So, para by default ay hindi siya ay, wait. Fake news tayo doon. Wait lang. Nag-ano ba? Area expanded, data type, toggle, collapse. Collapse 1, collapse 2. Gagawin natin tong false. Ito, tanggalin din natin tong ito class show. Naka-show kasi siya agad. So, kailangan natin siyang tanggalin. Ayan. So, tanggalin nyo lang si show na class kasi by default, sabi natin, finos ko to and then show. Tinanggal ko si show. Yung show class, ibig sabihin naka-show siya. Pag tinanggal natin yan, so pag-load natin, ibig sabihin wala siyang nakalagay. Sir, ano ba nangyayari? Class, makikita nyo dito Saan na ba ito? Itong button. Ito yung ayan. Saan dito yung card? Ay, card body ito. Ito class, papakita ko sa inyo kung ano nangyayari talaga behind. Kung makikita nyo yung card item, ito class itong BSIT na to, 'di ba meron siyang itong div na to. So ina-append niya lang yung show class at saka tinatanggal kapag kiniklik natin. Nakikita nyo sa gilid class, nagumagalaw, nag-append and then remove lang siya ng show na class. Ganun lang ginawa niya. Kaya kanina, tinanggal natin yung show na class by default dito. So kung gusto nyo by default na merong isang item na naka-show, lagay nyo dito. Show. Ay, ito pala, sorry. Collapse. Show. Sino ba to? Si BSCS. Ayan, si BSCS agad ang naka-show by load natin. Question so far, class? Huwag kayo maya magtanong, class. Baka mamaya, sir, ang bilis naman agad. Ba't ang nahaba ng code agad nun? May naliligaw ba? Ano pa ba ang pwede natin matry muna? Huwag muna ito. Ito, yung mga spinners. Yung mga spinners, ginagamit natin siya for loading.
Progress. Ito, progress bar lang to eh. Popovers. Ito yung mga tooltip na tinatawag natin. Pagination. Modal. Itong modal. Wag muna to. May table din tayo dito. Ito, forms. Ito pwede class. Select form control. Ito. Punta kayo sa forms. Then, try natin paste to ha. Another div tayo ulit. Forms ha. Form control. Then, pili lang kayo ng form dito kung anong gusto niyo. Ito na lang siguro yung basic muna. Then, lagay natin dito. Div tayo ulit. Para hindi kayo mahirapan class, minsan kino-close natin yan. No? Ayan. Para ma-align siya. Div. Class. Ito medyo nakakahilo na class kapag sa HTML na coding natin ay kapag madami na. Kaya kapag gumagawa kayo ng mga tags, isunod nyo agad yung closing tag para hindi kayo maligaw. Okay? So dito lagay ulit ako ng container. Ayan. Ay, bakit ang pagkaka-paste natin? Lagay natin. Div. Okay. Ayan. So dapat pag nag-load ito dito ay meron akong ito yung pangit naman. Pangit naman ng kulay natin. Tanggalin natin color. Yan. Medyo dikit-dikit pa to class ha. Maayusin natin to sa mga susunod na araw. Oh, ganyan ginawa natin. Medyo mabilis ba class? Actually, kaya medyo siya mabilis kasi more on the copy-paste yung template na ginagawa natin. So, kung ano yung kailangan natin. So, ginagawa muna natin class so far, yung kung ano yung templated. And then, as time goes by, class, kapag nagko-code na tayo doon sa HTML natin o sa UI natin, pwede naman na natin itong i-modify ng i-modify. Okay? Mamomodify at mamomodify na natin to. So, kailangan natin maging familiarize muna siguro doon sa mga components na meron si Bootstrap. May question so far? Wala? Yes, Gamayo. Sir, ask ko lang po, if may binago po ba sa resources.css sa app.css po? Kasi Wala po. okay Bakit? po, thank you. Baka dahil dito? Na po yung nung akin, yung sa Laravel ko po, can't reach this page na hindi ko po mahanap yung error. Baka mamaya hindi nagra-run yung console. Sige, wait. Tignan mo yung terminal. Dapat nagra-run. Baka mamaya hindi nagra-run. Yung PHP artisan serve. Baka hindi nagra-run. Run nyo class Kapag po ginagawa ko yung PHP artisan serve, naglo-loading lang po yung Edge ko. Yung Microsoft Edge. Sige nga, share screen ka. Share screen ka. Okay pa. Sa iba class, baka mamaya naliligaw na kayo. Medyo mahirap to class na sa una lang to mahirap class. Medyo lalo na medyo mahirap din kasi nasa online tayo. Pero kapag nagko-code kayo nito, isa nga to class na nai-enjoy ako mag-code kasi sige share screen ka Gamaya habang nagsalita ko. Mas to sa magandang discussion class or isang magandang i-explore kasi ako na-enjoy ko medyo mahirap, komplikado, pero na-enjoy kong gumawa nito kasi class, konting kibot mo sa UI, konting code mo, ang laki ng impact sa UI, pero unlike sa backend, ang dami mo ng code na ginawa, katiting lang yung update. Ayan, tatype mo /dashboard. Ayan po, meron po ako dito nung una kaso ayaw. Ano sabi niya?
Inaano po ako sa welcome blade. May pinapapalitan po sa welcome blade, which is ito daw po. Ipaparehas sa... Patingin nga po ng web.php mo. Okay pa. Web. Ito po yung... Okay. Patingin nung nasa dashboard na view. Dash. Ito Ayan, po. dashboard. Ayan. Tingin nga. Ay! Ito na po. Kaso ano nangyayari? Pero bakit sabog yan? Angat ka. Nag-ano ka ba? Ginawa mo ba yung build natin yung NPM Opo. NPM Nasundan install? ko pa po yun. Lahat Tapos naman okay. Opo, nagsimula po, sir, yung sa primary po, ganito lang siya. Ganito po, yung katulad po Patingin ng nga ng warm Vite. me. Patingin nga po ng Vite mo. Nakita mo yung app.scss mo, hindi naka-save. Ay! Tsaka gawin mong single quote. Okay po. Tapos try mo nga gawin ulit yung ano. Yung, ang tawag dito? Yung sa npm install, npm run build. Ay, Okay single po. quote. Double quote pala, sorry. At import. Sorry, hindi ko makita. Medyo maliit sa akin. Dapat bootstrap lock-in. yan. SCSS, tas bootstrap. At import. Sige, ayun, try mo muna yan. And yun, maiwan ka ha. Hindi, huwag kang Okay aalis po. nang hindi natin nagagawa yan. Kaya maayos Ulitin yan. ko po yung sa NPM Install. install po. Yes po. Then, NPM, yung katulad ng ginawa natin kanina ha. Okay Okay. po. Sige. End I-stop mo muna yung sharing. screen. Stop mo muna. Huwag maiwan ka ha. Okay Ayusin po. natin yan. Thank you po. Okay, class. Sakto 9. Sir, ay nang ginawa natin. Yes, so far, yun lang muna gagawin natin. Tutuloy natin to sa face-to-face. Okay, tuloy natin to sa face-to-face. Mas maganda to tayo mag-code sa face-to-face class. Ayun, make sure lang na meron tayong class. Maganda to may internet. Sana may internet. Yun, kasi kailangan natin si Bootstrap as a guide din doon sa components and then mga resources na kailangan natin kapag nag-i-install tayo. Question so far, class. Nasa view na tayo, class, ha? Nasa view tayo. Question so far. Sigurado? Wala? Nasundan ba lahat, class? Yes, Angel. Sir, di ba every after class may papasa po? As lang po until what time po today or tonight? Yes, papapasa ko class yung especially online kung ano yung ginawa nyo. Kaya ba today 12 midnight? So, grabe ka naman. Gusto ko si class para wala na kayong gagawin na pagpasa, isang pasa agad. Kaya ba? Yun ang tanong. Kung may violent reaction, pa-raise na lang para Yes, ano yun? Huwag mahiya. Ano po yun? Ay, may nagsasalita ba? Wala? Walang violent reaction? 12 midnight? So kung makita kasi class yung ginawa nyo, kung nakasunod talaga, October ngayon? 06. Ano daw? Sir, pwede bukas 12 noon. Bakit daw? Yes, bakit daw? Anong meron? Sino matulog agad? Yes, Luis. Anong problem? Sir, ask ko lang po, yung ipapasa po bang output po from primary po hanggang form po? Yes. Actually, paano ba? Huwag nyo naman class i-paste yung codes mismo. As in yung screenshot din. Ano bang ginawa natin? Web.php, web.php view. Ayun. Yun lang naman actually. And then yung UI. Yun lang. Compile nyo lang yun. Gusto ko makita class na nakasunod kayo.
Okay, ulitin ko. Gusto ko makita na nakasunod kayo. Sino pa? Meron ko. Bakit hanggang 12 bukas? Bakit daw? Okay lang naman. Bigyan niyo ako ng reason bakit. Bona May. Naligaw po. Ba't naligaw? Class, alam nyo, isa sa mahirap, class, na sundan dito is yung indention, and then kapag sumabog na yung UI nyo. Ulitin ko kapag nagkahalo-halo yung UI ninyo. Saang part ba kayo naguluhan, class? Magsabi nga, class. Bona? Kyle? Huwag maya. Saan kayong part naguluhan? Para at least alam natin saan natin i-adjust, saan natin babagalan yung part. Nagre-reconnect. Yun ang mahirap eh. Sige, if ever naman, meron naman tong recording, ibigay ko ngayon. I-try ko makuha agad, then upload ko and then send ko sa inyo. And para sa iba, class, meron pa bang concern? 12 noon daw bukas. Okay na yon? Wala pala kasi kayong pasok bukas, whole day. Ano ba bukas? 7, no? Ko-close ko, class, 12 noon. 11 a.m. 11:59 a.m. Wala na? Sure na yan, Baka may magsasabi, sir, pa-adjust. Ayan, posted na, class. And then, this week, face-to-face class tayo, class. Tuloy natin tong discussion na to this coming sa Thursday po, sir, switch to online raw. Sino nagsabi? Merong announcement, class? May post po, sir. Wait lang. Stop ko muna recording.